Ang mukha ng tao ay isa sa pinakapansin at isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating katawan. Ito ang unang bagay na nakikita at pinagmamasdan ng ibang tao. Ang mukha ay naglalaman ng iba't ibang bahagi tulad lamang ng mga mata, ilong, bibig at pisngi na nagbibigay diin sa ating mga ekspresyon at damdamin. Ito rin ang sentro ng ating pagkakakilanlan at personalidad. Sa pamamagitan ng mukha ay nagpapahayag tayo ng ating mga emosyon, kaisipan at karanasan sa mundo. Ito ay isang mahalagang bahagi ng komunikasyon at pagkakaroon ng ugnayan sa iba. Maniniwala ka ba na may isang babae na 11 years na nabuhay nang walang mukha? Hinihikayat kita na tapusin ang video nito hanggang dulo para makilala mo siya. What's up mga ka-Newform? Tara at samahan niyo ako ngayon sa panibagong yugto ng ating online adventures dito sa Newform. Tara na at maglakbay sa mga kwento ng pagbabago, inspirasyon at bagong kaalaman. Sa bawat click at pag-scroll ay magiging bahagi na kayo ng ating kwento. Siya si Chrissy Stelz na naninirahan sa Southeast Portland. Si Chrissy ay may angking kagandahan at popular sa kanilang school dahil sa kanyang katalinuhan. May pinaghalong asul at berde ang kanyang mga mata at hindi may tatanggi na marami ang humahanga sa kanyang kagandahan. Ngunit ang kanyang magagandang ngiti at maliwanag na kinabukasan ay mapapalitan ng lungkot at kadiliman. Noong March 11, 1999, si Chrissy ay nasa isang party kasama ang kanyang boyfriend at kanilang mga kaibigan. Ang ibang kaibigan niya ay umiinom at lasing na. Ang isang kaibigan nila na nakita ang isang 12-gauge pump shotgun at palihim itong kinuha sa ilalim ng sofa. At ito ay pinaglaruan ng kanyang lasing na kaibigan. Ito ay birong itinututok sa ulo ni Chrissy. Ngunit hindi inaasahang pangyayari, ang baril na nasabi ay bigla itong tumutok at tumama rekta sa mukha ni Chrissy. 2/3 ng kanyang mukha ay napinsala dahil sa pagsabog. Himalang nakaligtas si Chrissy sa mga nangyari. Ang aksidenteng ito ay ang magpapabago ng kanyang buhay. Ang magandang mukha at kinabukasan ni Chrissy ay napalitan ng kadiliman. Nawalan si Chrissy ng sense of sight, sense of smell, at sense of taste, at naapektuhan din ang kanyang pandinig. Nakasuhan naman ang kaibigan ni Chrissy ng second degree assault at makukulong ng 27 months o mahigit 2 taon sa bilangguan. Hindi naman sumuko si Chrissy sa hamon ng buhay. Pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Franklin High at nakatapos ito noong 2001. Nagpatuloy sa buhay na kahit wala na siyang muka ay tinapos niya ang kanyang pag-aaral at namuhay ng normal. Makalipas ang 1 taon ay pumasok si Chrissy sa Commission for the Blind at natutong magbasa ng braille at gumamit ng tungkod. Sa mga hindi nakakaalam, ang braille ay isang kinakapang sistema ng pagsusulat at pagbabasa na ginagamit ng mga taong may pinsala sa paningin. Ito ay may letrang pinaumbok sa isang papel. At dito niya nakilala si Jeffrey, ang kanyang partner, na isa ring bulag. Noong teenager ay nagkaroon ng tumor sa optic nerve o parte ng mata. Di kalaunay nagpakasal si Chrissy sa kanyang partner na si Jeffrey. Masaya silang namuhay at binigyan ng anak na lalaki na si Jeffrey Jr. Noong July 23, 2009. Bago mag first birthday ang kanyang anak, ay humanap ng paraan ng mag-asawa upang maibalik ang kanyang muka sa dati nitong hulma, upang makita siya ng kanyang anak sa kanyang tunay na itsura. Isa sa mga nagplano ay si Dr. Eugene, ay isang dentist at specialist in facial prosthetics. Isa siya sa mga gagawa ng eyes at silicone nose
na tatakip sa peklat sa mukha ni Chrissy at magsisilbing kanyang facial mask. Sumailalim sa 4 na surgery si Chrissy sa tulong ni Dr. Eric, isa Portland head and neck and surgeon. Ito ang naging proseso ng kanyang surgery. Noong March 21, 1999, dito nga ay naganap ang aksidenteng sumira sa mukha ni Chrissy. Itong parte na to ang tinamaan at napinsala ng husto. Siya ay nabulag, nadurog ang kanyang mga mata, ilong at pisngi. Napinsala rin ang harap na bahagi ng kanyang bungo at himala namang walang naging pinsala ang kanyang utak. Kumuha ng parte ng buto at balat sa kanyang lower leg upang ikabit sa parte ng muka na sobrang napinsala ng pangyayari. Naglagay sila ng metal plate upang pumantay sa kabilang pisngi. Noong September 30, 2009, sumailalim ulit si Chrissy sa isang operasyon upang buksan ang parte ng kanyang muka at magkaroon ng daluyan ng hangin na magsisilbing ilong nito. At magkaroon ng saktong sukat ang ilalagay na prosthetics sa kanya. Noong February 9, 2010, dito na sumagawa ng surgery ang mga doktor upang butasan ang mga buto ni Chrissy sa muka at lagyan ng 8 titanium dental implants upang pagkapitan ng kanyang facial prosthetics. At noong July 8, 2010, bago mag first birthday ang kanyang anak, dito na ikinabit ang kanyang muka na hango sa kanyang itsura noong siya ay 16 years old pa lamang. Nagawa sa silicone prosthesis, realistic nose at non-seeing eyes na saktong-sakto naman sa kanyang muka na para naman naka-facial mask lamang ito. Ano ba ang mga lesson na pwede nating matutunan sa video na ito? Una, siguraduhin natin na walang masasaktan o walang maiinsulto na ibang tao sa pamamagitan ng ating mga biro. Dapat lagi maging sensitibo tayo sa damdamin ng iba at magbigay ng respeto sa kanilang mga limitasyon at kagustuhan. Pangalawa, pagpatuloy sa buhay at pagtanggap sa mga pagsubok at pagbabago. Huwag mawala ng pag-asa kahit na panahon tayo naghihirap. Mag-focus sa mga bagay na maaaring kontrolin at maghanap ng solusyon sa mga problema. Huwag kalimutan alagaan ang sarili, maging pisikal man, emosyonal at mental na kalusugan. At higit sa lahat, huwag kalimutan na magpasalamat at magbigay ng halaga sa mga maliliit na bagay sa buhay. Pangatlo, ang may mga kapansanan ay dapat bigyan ng parehong respeto at pagkakataon tulad ng iba. Importante na maging maunawain at tanggapin sila sa lipunan. Palaging maging handa na magbigay ng suporta at tulong sa kanilang pangangailangan. At siguraduhin na may access sila sa mga serbisyo at oportunidad na makakatulong sa kanilang pag-unlad at kaligtasan. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng ating kakaibang kwento mga ka-Newform. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking kwento at kapanapanabik at kapakipakinabang. Huwag kalimutan mag-subscribe o mag-follow. I-click ang notification bell at i-like ang aking video para sa mas marami pang exciting na paglakbay sa hinaharap.